Sa pagkakataon ko ito ay tinatawagan ko po si Caramel para sa kanyang paunang panananda at siya po ay bibigyan po natin ng 25 minuto sa kanyang sasabihin. Salamat. At mga binigili po namin mga panorin, mga Iglesia ni Cristo at mga kabilang sa Seventh-day Adventist Church, sa pangunguna ng aming kaibayo sa debate nito, si Brother Jaime Arito, Honorable na Mayor, Brother Ronaldo Morada, ang ating moderator, Judge Carineo Mulato. Salamat po. At nagpapasalamat din po kami sa ating Heaven ng Police dito po sa Bansog, ang kapatid na Rodel Olachi. Salamat po sa lahat ng naririto ngayon na sumasaksi sa debate nito. Ito po ay nauukol sa pananampalataya. Kaya malamang po tayong lahat, pakinggan po natin ang katwiran nila lahat. Ito po ay may dalawang paksa na pag-uusapan. At napag-usapan po namin na yung unang paksa, ganito po ang nakasulat sa topiko sa unang paksa. Sa panig namin, mga Iglesia ni Cristo, patutunayan namin na ang Iglesia ni Cristo ang siyang itinatag ni Cristo at maliligtas sa araw ng paghuhukom ayon sa Biblia at makagagamit ng mga referensya. So sa unang paksang ito, maliwanag, ang paksa ay nagsasabi na patutunayan namin na ang Iglesia ni Cristo una, itinatag ng Panginoong Jesucristo. Ikalawa, patutunayan din namin na ang Iglesia, ang pangalan, Iglesia ni Cristo. Ikatlo, patutunayan namin na ito ang maliligtas o ililigtas sa araw ng paghukom ayon po sa Biblia. Gusto lamang po namin linawin na may pangalawang tema ito na sila naman ang tatayo mamaya. Isa pang gusto namin liwanagin na hindi po pinag-uusapan dito yung Iglesia na ni Cristo bumago sa Pilipinas na sa paninindigan namin may kinalaman po ang bulan biblical prophecy. Ang paksa ay patutunayan namin ang Iglesia ni Cristo itinatag ng Panginoong Jesucristo. Diyan po ako magsisimula ngayon. Paano namin natitiyak? At sino po ba ang nagtatag ng tunay na Iglesia? Pakinggan po natin sa Mateo 16, talatang 18. Ito po ang pahayag ng ating Panginoong Jesucristo. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking Iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ito ang ating binasa, mga kaibigan, pahayag mismo ng Panginoong Jesucristo. Ano po ang pahayag ng Panginoong Jesucristo? Ang sabi niya, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko. I will build, sa Bibliang English, I will build my church. Itatayo ko ang aking Iglesia. Pansinin po ninyo, mga giliw namin mga kababayan at lahat ng mga nakakapakinig sa debate nito,
Si Kristo po ang nagtayo o nagtatag ng tunay na iglesia na ang sabi niya, na ipahayag niya, aking iglesia. Siya kasi ang may sabi, kaya sabi niya, aking iglesia. Eh nang ito po ay tawagin ng mga apostol. Ano po ang tawag? Ni Apostol Pablo sa iglesia ito na sabi ni Kristo, aking iglesia. Natural, hindi sasabihin ni Apostol Pablo na aking iglesia, sapagkat si Pablo yun eh. Ang may sabi noon na aking iglesia, sino? Ang Panginoong Jesucristo. Pero nang tawagin ito ni Apostol Pablo, Roma 16 at 16, dito po sa isang salin na Biblia, yung Filipino version, magbatian kayo ng banal na halin. Lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Ano po ang tawag ng mga apostol? Ano ang tawag ni Apostol Pablo doon sa iglesia na itinayo ng ating Panginoon Jesucristo? Ang sabi ni Apostol Pablo, iglesia ni Kristo. Sabi ni Kristo, aking iglesia. Ay yung mga tao, yung mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Ayon po kay Apostol Santiago, meron bang pangalan ibinigay sa kanila? May mga nagsasabi kasi na hindi na raw mahalaga yung pangalan. Ang mahalaga raw ay kumilala sa Panginoong Jesucristo. Pero mga kaibigan, pakinggan po ninyo, ito pahayag ni Apostol Santiago 2:7. Ganito po ang ating mababasa. Hindi baga nilalapastangan nila yaong marangal na pangalan na sa inyo ay itinatawag. Pag sinabing inyo, pagtatanong po kami mga kababayan, ano po yun? Nag-iisa po ba yun? Nag-iisa o marami? Yun yung mga kaanib. Ang sabi po ni Apostol Santiago, hindi baga nila napastangan nila yung mga kaaway? Iyakong marangal na pangalan. Pansinin po ninyo, may pangalan. Marangal na pangalan na sa inyo'y itinatawag. Pag yan ay binasa po natin sa Christian Community Bible, ang nakalagay doon, though they not insult the holy name of Christ by which you are called. So, ang mga alagad, ang mga tunay na kay Kristo, tinatawag po sunod sa kaniyang pangalan. Ang sabi niya sa binasa natin, by the name of Christ. Ang mahalagang pangalan na yon ng ating Panginoong Jesucristo ang itinawag sa mga kay Kristo. Yun po ba ay sarili naming paliwanag? Hindi po. Nakasulat po sa Biblia. Napansin po ninyo mga kababayan, doon sa paksa, patutunayan namin na ang pangalan, Iglesia ni Kristo. Nabasa na po namin. Roma 16:16. Doon sa paksa, patutunayan namin, itinayo, itinatag ng Panginoong Jesucristo. Nabasa na po namin. Mateo 16:18. Yung kaligtasan na ang Iglesia ni Kristo ang siyang maliligtas. Bakit po natin natitiyak ayon po sa Biblia na ang Iglesia ni Kristo, narito sa Iglesia nito ang kaligtasan? Babasahin po namin itong isang Biblia English na Acts 20:28 mula po sa The Lamsa Version. Ganito po ang ating mababasa. Sa English muna. Take it therefore to yourselves and to all the flock over which the Holy Spirit has appointed you overseers
to feed the church of Christ, which He has purchased with His blood. Sa Pilipino, ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Narito hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang panganin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng Kanyang dugo. Tatanong po kami, mga kababayan, alin po ang Iglesia binili ng dugo ni Kristo? Maliwanag po sa English, Church of Christ. Iglesia ni Kristo. Ano po ang katangian ng Iglesia ni Kristo? Ang sabi po, binili at tumbas doon sa unang Pedro 1:18 at 19, ang katumbas yan ay tinubos ng dugo ni Kristo. Babasahin ko, unang Pedro 1:18 hanggang 19, na inyong nalalaman, kayo'y tinubos, hindi ng mga bagay na nasisira, ng bilang o ginto mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang, kundi ng mahalagang dugo ng kordero, gaya ng kordero walang kapintasan at walang dungis, sa mga bagay ang dugo ni Kristo. Ano po ang katumbas ng pinili, purchase? Dito po sa binasa natin, kayo'y tinubos. Tinubos ng ano? Ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Pansinin po ninyo, hindi po lahat ng tao. Kaya gusto ko namin ituwid yung maling paniniwala ng maraming mga tao, lahat ng tao sa buong mundo, ano man ang kanyang relihiyon, ano man ang kanyang paniniwala, tinubos na ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Wala po yan sa Biblia. Medyo baka sabihin nyo, masakit po pakinggan. Yun po yung katotohanan. Sabi nga, yung katotohanan minsan ay sumusukat. The truth, it hurts, but it hurts. May mga pagkakataon na minsan yung katotohanan ay masakit. Halimbawa, tulad doon sa mga namatayan, ang mga kanilang mga para sa buhay na sila. Katotohanan, namatay, pero masakit sa kanila, pero kailangan nila tanggapin. Ito naman, ang paniniwala ng maraming mga tao, lahat ng mga tao ay tinubos ng dugo ni Kristo. Hindi po yan sinasangayunan ng Biblia. Kaya nga po, itinuro po namin sa inyo, batay sa Biblia, ang Iglesia ni Kristo, ang siyang binili, ang siyang tinubos ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Pero ito po dapat pa natin paliwanagan. Kasi doon sa tema, patutunayan na yung Iglesia ni Kristo ligtas. Ang mga tinubos o inaring ganap sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Ano po ang kanilang kapalaran? Roma 5:8 hanggang 9, dito po sa isang salin ng Biblia, sa magandang balita Biblia. Biblia po ito aming binabasa, mga kababayan. Ngunit, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. At ngayon, napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sa pamamagitan ng kanyang dugo. Lalo ng tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Napatunayan ako namin, dito pa lang sa bahaging ito, napatunayan ako namin na ang Iglesia ni Kristo ay maliligtas. Bakit? Ang sabi ng Biblia, ngayon napawalang sala na tayo sa
ano po kapalaran? Kahit po mahirap lang tayo, pagkakabilang tayo sa tunay na Iglesia ni Cristo, napakayaman pala natin sa harap ng Diyos. Bakit? Ang sabi ng Biblia, lalo ng tiyak, hindi lang basta tiyak. Ano sabi? Lalo ng tiyak, hindi po siguro, kundi sigurado. Sigurado, sigurado. Ano ang biyaya? Ang sabi ng Biblia, lalo ng tiyak, siguradong sigurado na maliligtas mula sa buot ng Diyos. Yung buot ng Diyos, si Manias 1:18, yan ang parusa sa apoy pagdating ng araw na bukas. Kasi itong mundo ito, darating po ang wakas, sinira kasi ito ng tao, nagkasala ang tao, at sinira ang mundo ito, wawakasan ito ng Diyos. Yun yung kaligtasan na aming binabanggit. Kaya, ang tanong, bakit po kami naging Iglesia ni Cristo? Bakit po kami umanib sa Iglesia ni Cristo? Sapagkat sa Iglesia ni Cristo, sigurado ang kaligtasan. Kaya naging sa panahon ng mga apostol, noong una, saan po itinaragdag yung mga dapat maligtas? Pakinggan po natin sa Acts chapter 2:47 sa Biblia King James Version. Praising God. Last 10 minutes po. And having favor with all the people. And the Lord, ang Panginoon, added to the church daily such as should be saved. Ang sabi, idinaragdag ng Panginoon sa Iglesia araw-araw yung dapat maligtas. Alin po ang tinutukoy na Iglesia sa Gawa? 2:47, binasa mo na kanina. Gawa 20:28, ano po pangalan? Iglesia ni Cristo. Mga kababayan, lalo na po sa aming mga kaibigan, kaibayo namin sa pananampalataya. Ito lang po yung panahon para tayo po ay magmumuni-muni, magbubulay-bulay. Dapat natin itanong, ito po bang Iglesia pinabibilangan ko? Una, ang pangalan ba nito? Iglesia ni Cristo. Hindi. Doon pa lang sa pangalan, problemado ka na. Magduda ka na. Ikalawa, tiyak ba yung kaligtasan? Tiyak sapagkat nasa Biblia. Pero huwag kayong magkamali. Sapat na umanin sa Iglesia ni Cristo. Alam ko yan ang naibayo namin sa pananampalataya na isa sa mga doktrina ng Biblia na kailangan sumunod sa mga utos ng Panginoon Diyos. Kung ito ay debate, pinag-uusapan lang muna natin yung base fundamental, yung prime teaching about kung alin ang Iglesia na ililigtas ng Panginoon Jesucristo pagdating ng araw ng pagluto. So kanina, Gawa 20:28, tinubos na dugo ni Cristo, Iglesia ni Cristo. Gawa 2:47, saan itinaragdag yung dapat maligtas, mga kababayan? Sa Iglesia ni Cristo. Ito pa katibayan, gaano kahalaga? Makasabi nila, Cristo na lamang po namin. Where ang Iglesia? Ayaw mo namin dyan sa Iglesia. Ang mahalaga sa amin, ang Panginoon Jesucristo. Wala po kami tutol na kailangan po natin ang Panginoon Jesucristo. Kapagkat siya ang nakapagligtas na inilagay ng Diyos sa panahon Kristiyano. Pero alam ba ninyo na ang pagliligtas ng Panginoon Jesucristo talagang sa plano ng Diyos kasama ang Iglesia? Ito po ang katibayan. Efeso 3:20-21, dito po sa
Now glory be to God. May He be given glory forever and ever, through endless ages, because of His master plan of salvation for the church through Jesus Christ. Narinig po ninyo? Dahil sa Kanyang pangunahing panukala o plano sa kaligtasan para sa Iglesia sa pamamagitan ni Jesucristo. Kailangan ba natin ang Panginoong Jesucristo, mga kababayan? Pero kailangan din ba natin ang Iglesia? Kailangan. Kasi ang Iglesia at si Kristo, yung Iglesia kasi katawan ng Panginoong Jesucristo. Colosas 1:18. At siya, si Kristo, ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng Iglesia. Ano po ni Kristo ang Iglesia? Katawan. Eh, pwede ba natin papaghimalayin, mga kababayan, yung katawan at saka ulo? Kung sa mga nagsipag-asawa na, nasubukan na ba ninyo yung magpakasal sa ulo lang na maganda at saka yung katawan na ayaw nyo dahil sa medyo may diferensya? Ha? At doon sa mga magpapakasal pala, meron na ba kayong niligawan na puro ulo lang? At walang katawan? 5 minutes po. At subukan nyo magpakasal sa puro ulo lang at walang katawan, di ba hindi kayo niligaya? Yan ang gusto ng iba. Kristo na po ang amin. Huwag na po yung katawan. Hindi yung pwede. Katawan ni Kristo yung Iglesia. So it is your obligation to join to the body, to the church, because the church is the body of Christ, which is called Church of Christ, Iglesia ni Cristo. Kaya hindi natin pwedeng iwasan, mga kababayan, ang Iglesia. Ito pa ang katibayan, ayon kay Apostol Pablo, kaano kahalaga ayon sa kanya ang Iglesia. Ito pa, Efesios 5:23, sapagkat ang lalaki, ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo, na siyang ulo ng Iglesia, ng kanyang katawan, at siyang tagapagligtas nito. Sino po yung tagapagligtas, mga kababayan? O Panginoong Jesucristo. Pero kung may tagapagligtas, may ililigtas. Di po ba? Ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. Eh, alin ang ililigtas? Ang Iglesia. Na ano ang Iglesia? Ay hindi po lahat ng Iglesia. Sapagkat sabi nga sa pagtaya o estimation, eh ngayon may mga 50,000 na raw na mga churches, religious organization, Christian religion pala po yan. Eh, itinayo po ni Kristo, iisa lamang po. Aking Iglesia, sabi ni Kristo, sa binasa natin kanina, Iglesia ni Kristo, isa lang kasi yung ulo, kaya ilan lang po yung katawan ni Kristo? Isa. Hindi naman pwede yung isa ulo eh, 100 yung katawan. Tawag mo? Monster ka, sabi doon sa ibang mga libro. Sa area ng Visayas, ang tawag namin doon yung maraming pugita, isang ulo. Eh, hindi ko pwedeng gano'n. Isang ulo, isang katawan. Ano po pangalan? Iglesia ni Cristo. Gaano kahalaga yung pangalan ng Cristo? Sabi ng iba, hindi yung kailangan yung pangalan Cristo. Kailangan lang mag-religion tayo, sumampalataya tayo, tumawag tayo. Matawag man yan sa ibang pangalan, hindi na raw importante. Kahit ano raw itawag doon sa Iglesia kay Cristo, pwede na. Last 2 minutes po. Hindi mo pwede yun. Bakit? Gawa 4:12, dito po sa magandang balita, Biblia. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang
tutulan po nila ito. Tutulan po nila ang aming kaibayon, yung pangalan Iglesia ni Cristo. Tutulan nila yung Mateo 16:18 na si Cristo ang nagtayo. Tutulan nila na ang pangalan, tanging pangalan sa ikaliligtas sa panahong Kristiyano, yung pangalan Cristo. Yan ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas. Tutulan nila na ang Iglesia ni Cristo, katawan ng Panginoon Jesucristo. Tutulan nila na ang tinubos ng dugo ni Cristo ang maliligtas sa araw ng wakas. Hindi nila kayang tutulan yan. Ito po ang Iglesia dito, Iglesia ni Cristo na tumatayo ngayon sa inyo. Ang masasabi po namin, lalo na sa aming mga kaibigan sa 30 seconds po.